Good day mga ka-Gravis. Pag-usapan lang natin today, pagkumparahin natin ang dalawang motor na sikat ngayon, no? Yamaha Mio Gravis versus Honda Click 125. Isa sa mga na-highlight dito is mas okay si Honda Click dahil naka-liquid cooling na siya. And totoo naman, mas maganda nga naman din talaga pagka naka-liquid cooling ka, no? Kasi mas consistent yung engine temperature mo compared dun sa pagka-air cooling ka lang. Pagka-air cooling ka kasi pwedeng magbago-bago yung engine temperature mo, no? Pero ang malaking tanong kasi dyan is, kailangan ba talaga by design ng isang 125cc ang liquid cooling? Meron bang iba pang motor maliban sa Honda Click na naka-liquid cooling given na 125cc lang siya? 'Di ba? Paano naman yung mga XRM? 'Di ba? XRM 125, nagka-problema ba tayo sa makina dahil nag-overheat? Paano naman yung mga pang-motor natin na pang tricycle, na Kawasaki, mga Barako, 'di ba? Mas malalaki yung makina noon, 155 ata ang makina noon eh. Pero hindi naman siya naka-liquid cooling, 'di ba? So, ibig bang sabihin nun, mas malaki makina nun, naka-air-cooled lang, ibig sabihin, mas prone siya sa, overheating? Palagay ko, hindi naman. So, itong liquid cooling na sinasabi ni Honda na to, this is more of a marketing strategy for them. Para nga naman talaga na makuha nila yung, market when it comes to 125cc. Lo and behold, ganun na nga din naman talaga ang nangyari, no? Halos lahat click talaga ang gustong kunin, 'di ba? And malakas daw sa gas consumption si Gravis versus kay Honda Click. Kung si Gravis kaya niya mag 40 kilometers per hour or per liter should I say. Click naman is 45 kilometers per liter. Oo, sabihin na natin merong 5 kilometer difference. Pero if you come to think about it, ang Honda Click mataas ang compression ratio niyan. So ibig sabihin, hindi mo pwedeng kargahan ng mas mura, no? Na gasolina 'yan. Hindi po pwedeng basta-basta unleaded lang na 91. Nako, magkakaproblema ka niyan. Kaya nga yung mga naka Honda Click nagrereklamo sila bakit ang ingay-ingay ng makina nila, no? Kasi hindi tamang octane rating yung pinapakarga nila. So imagine, sabihin natin meron kang 5 liters na sobra sa Honda Click mo. Pero pagka nagpakarga ka naman, mas mahal. 'Di ba? Mas mahal din yung yung magagastos mo sa presyo ng gasolina kasi required ka na mag 95 octane. Dahil hindi po pwede sa iyo ang 91 octane lang. 'Di ba? So yung gas consumption medyo na-offset yung difference ng dalawa because of their octane rating, and given the prices na rin ng mga gasoline natin. Medyo significant din ang price difference ng ng premium versus unleaded, lalo na sa Shell. Kasi on paper or sa specs talaga masasabi natin maganda si Honda Click, lamang na lamang talaga siya. Pero at the end of the day, mahalaga pa rin na maupuan mo, masakyan mo yung motor, no? Para masabi mong para talaga siya sa'yo, 'di ba? Kasi kagaya na lang ng Honda Click, nagustuhan ko na siya, parang gusto ko na talaga siyang bilhin before. Pero nung nasakyan ko na, nawala yung excitement. Parang nawala lahat. Yung feeling mo na talagang parang sobrang na-appreciate mo yung motor dahil napakaganda niya, napakamura, napakaganda ng specs. Pero nung time na nasakyan ko na siya, nung time na na-drive ko na siya, parang naglaho lahat. Parang nasabi ko sa sarili ko na hindi ito ang motor na para sa akin. So, kung bago ka sa pagmumotor or first time mong bibili, I suggest try mo munang sakyan, no? Sakyan mo muna parehong motor, 'di ba? Kahit hindi mo mapaandar, tignan mo kung saan mas okay sa iyo, kung saan ka mas komportable. Ano ba yung point of view mo na mas maganda para sa iyo bago ka bumili. Napakahalaga nun. Kasi by the time na makabili ka na and then ma-realize mo na yung tuhod mo pala tumatama dun sa harapan, kagaya sa Honda Click, lalo na kung matangkad ka, parang deal breaker na yun for you, di ba?
And then kagaya ko, dahil matangkad ako, mas gusto ko sana yung upuan medyo mas mataas ng konti. Dahil mababa ang upuan ni Honda Click, parang pakiramdam ko ang liit lang din ng motor na dala-dala ko. Although pagka tinignan mo naman si Honda Click, hindi naman talaga siya mukhang maliit. Pero dahil nga mababa yung upuan, parang deal breaker yun para sa akin. Unlike sa Gravis, although sabihin natin mataas ang seat height niya, pero kung maliit ka naman na rider, pwede mo nang patabasan yun eh. Sobrang kapal ng foam ni Honda Gravis. So napakadami pang pwedeng matabas doon, no? Next, maganda handling ni Yamaha Mio Gravis. Doon talaga ako impressed. Sobrang ganda ng handling niya. Kasi Mio is Mio eh. Kailan ka ba nakakita, kailan ka ba nakahawak, kailan ka ba naka-drive ng Mio na pangit ang handling? 'Di ba? Maliban na lang siguro kung hindi siya well maintained. Pero Yamaha Mio Gravis by itself, no? Yamaha Mio, 'di ba? Pagka sinabing Mio, wala, hari ng yan, ng handling. Kahit na anong Mio, basta Mio. Walang Mio na pangit ang handling. For the Click, given na ride ko na siya, no? Dahil nga medyo maliit yung upuan para sa akin at medyo tumatama yung tuhod ko sa harapan, para sa akin yung handling hindi na ganun ka-okay. Also, kung mapapansin nyo, no, another point, yung tangke ng gasolina ni Gravis nasa ilalim. So mas maganda yung center of gravity niya. So nakakatulong yun pagdating sa handling. Kung ikukumpara mo kay Honda Click, yung tangke niya nasa puwet eh. 'Di ba? So kung nasa puwet ka, paano makakaapekto yon sa handling ng motor mo? 'Di ba? Maapektuhan at maapektuhan. Kaya at the end of the day, kung handling ang hanap mo, mas magandang gamitin si Gravis dyan. And kung mahalaga sa'yo ang handling, isa yan sa pinaka main purpose ng pagmamotor mo, then definitely Gravis ang pipiliin mo. I'm not saying na napakasama ng handling ng Honda Click, pero kung mas maganda ang handling ng isang motor, dapat lang na ma-highlight yan at dapat maintindihan ng bawat rider. Dahil nandiyan din papasok yung safety ng motor mo, 'di ba? Kung maganda yung handling niya, mas madali mo siyang ma-maneuver, and at the same time, makakaiwas ka sa disgrasya. Next topic naman natin is yung combi brake system na meron si Honda Click versus kay Gravis na wala. Oo, aminin na natin, maganda meron kang combi brake system, no? Dahil okay yan para sa mga beginners. Okay yan para dun sa mga first time na magmomotor, or ano pa lang talaga, nag-aaral pa lang, 'di ba? Pero sa una lang yan eh, 'di ba? Sa una lang yan. Eventually kailangan mong matutunan kung paano yung tamang paggamit ng brake. Ang tamang paggamit ng brake, kailangan laging harap ang ginagamit mo. 'Yun ang tamang pag-brake sa motor. Yung pag-brake mo sa likod, secondary na lang 'yon. Hindi mo dapat gamitin lagi ang brake mo sa likod, no? Pagka nagbi-brake ka, kailangan matuto ka na yung brake mo sa harap ang lagi mong gamitin. Isa yan sa mga skills ng mga nagmomotor na kailangan matutuhan mo. Next, yung gulong naman, no? Yung gulong ni Honda Click versus kay Gravis. Advantage ng gulong ni Honda Click, syempre 14-inch na yan. So mas malaki yung diameter niyan. So pagdating sa top speed, no? And then pagdating sa pag-handle ng mga lubak, mas maganda yan. 14-inch na eh, 'di ba? Mas malaki, 'di ba? Si Gravis 12-inch lang, no? So medyo may kaliitan. So pagdating sa mga matitinding lubak, o kaya pagdating sa top speedan na tayo, pihado, si Click na ang panalo. Wala na tayong pagtatalunan diyan, si Click na talaga yan pagdating sa gulong. Pero pagdating naman sa lapad ng gulong, grabe, sobrang lapad ng gulong ni Gravis. Stock pa lang malapad na. So alam naman natin lahat, no, pagdating sa mga stock tires, no, pansin natin hindi siya ganun kakapit, medyo madulas ng konti, no?
And yung pagiging madulas niya, mas lalo mong ramdam yan pagka manipis ang gulong mo. Kagaya na lang sa Honda Click. Pero sa Gravis kasi dahil sa sobrang kapal niya, nako-compensate yung pagiging madulas ng gulong, no? And that's expected, no? Kasi pagka ganyan mga hard tires, no, mga hard tires, ang purpose kasi niyan is more on efficiency, no? And at the same time, para tumagal din yung gulong mo, hindi ka kaagad magpapalit, 'di ba? Magamit mo siya ng gusto. Pero kung ano ka, yung tamang weekend rider ka, no, tapos gusto mong bumiyahe ng malalayo, magmarilaki ka, ganyan, syempre may banking ka doon. Hindi na rin safe, 'di ba? Na gumamit ng ng hard tires, 'di ba? Regardless kung Click man 'yan o Gravis yung gamit mo. Pero yun nga, yun ang pros and cons when it comes to the tires ni Click versus kay Gravis. Next topic naman natin, tulin, no? Sabi nila mas matulin daw by default si Honda Click. Well, kung usapang arangkada tayo, no? Kung usapang 0 to 60 tayo, palagay ko parehas lang. And baka nga pagka yung sa arangkada, let's say 0 to 40, baka nga mas lalamang pa si Gravis compared kay Click. Bakit kamo? Kasi ano siya mas magaang, no? Pareha silang 125cc, pero mas magaang si Gravis. So definitely, 'di ba? Power to weight ratio, 'di ba? And dahil yung gulong niya mas maliit, so mas maganda yung pagdating sa arangkadahan. So may advantage dito si Gravis, no? Pero yun nga, pagka pumalo ka na ng 60 pataas, pihado, may edge na talaga diyan si Honda Click. So kung malayuan lagi ang biyahe mo, no, lalo na kung nasa province ka, malayuan ang biyahe, baka mas paborable sa iyo pagka naka Honda Click ka kaysa sa mag-Gravis ka. Pero kung city driving ka, mas maganda palagay ko city driving si Gravis, no? And then when it comes to CVT naman, if we were to compare the two, yung CVT ni Gravis tahimik lang Ngayon, ito naman yung mga common na nirereklamo ng mga Honda Click users, no? Yung CVT nila, panggilid nila maingay. So, ano na to, no? Parang given na siya, no? Tanggap na ng mga naka Honda Click na maingay talaga yung CVT niya. So, when it comes to CVT, I give it to I give it to Gravis. Given na yung CVT ni Gravis tahimik and magaang dalhin. Next, yung battery naman, no? Yung battery placement dito para sa akin lamang si Gravis, kasi yung battery placement ni Click nasa sahig pagka nabaha pwedeng yan yung unang mabasa, di ba? Unlike pagka kay Gravis, yung battery nito, compartment niya nakalagay sa storage, no? Nasa may puwetan mo banda. So palagay ko mas maganda yung placement ng battery ni Gravis compared kay Click. Gulay board naman, no? Gulay board, lamang dito si Click, no? Mas malaki, mas roomier yung gulay board niya compared to Gravis. So kung mahilig ka mamalengke, no? Mahilig ka mamili ng gulay, mahilig ka maglagay na kung ano-anong mabibigat sa motor, then definitely may edge si Click dito, 'di ba? Si Click ang panalo pagdating sa gulay board. Pero gulay board is gulay board pa rin no? Doesn't mean porke maliit kay Gravis hindi na siya mapapakinabangan. As long as may gulay board ka, magagamit mo pa rin yan. Controversial topic naman tayo, no? And kung sakaling umabot ka sa part ng video na to, please feel free to like, share, and subscribe to our YouTube channel para mas marami tayong maabot. So first controversial topic ni Gravis is yung pagbabawas daw ng langis, kasi parang sakit daw to ng mga Mio, no? Regardless kung anong langis daw yung gamitin mo, nagbabawas at nagbabawas siya. Dito papasok yung proper maintenance ng mga motor natin, no? So para sa akin, kailangan as much as possible, pagpalo ng 1,500 or 2,000, palit ka na ng langis. Hindi naman ganun kamahalan ng langis, di ba? Para tipirin mo yung motor mo, di ba? Kasi kung talagang gagamitin mo na pang matagalan yan, let's say abutin ng 3,000, 4,000,
definitely ano yan magbabawas at magbabawas talaga yan kasi yung oil na ginagamit nagde-degrade yan over time. So doon din pumapasok yung quality ng langis na nilalagay mo. So kung sakaling ang budget mo is sabihin na lang natin mura lang talaga budget mo, no, wala ka masyadong budget pang change oil, bumili ka ng mura, pero pag bumili ka ng mura, don't expect na it will last long, 'di ba? Kung mura lang yan, mumurahing langis lang yan, pagtungtong ng 1,000 palitan mo na, 'di ba? Ngayon kung may budget ka, bili ka ng mas mahal na langis, no? And yun nga, kung pang long life talaga siya, kagaya nung sa Shell, no? Shell meron sila long life, then more likely magagamit mo siya na pang mas matagalan. Kung ang normal interval is let's say 1.5, so 2,000, yung Shell long life, I think po pwede stretch mo kahit 3,000, or yung iba ginagawa nga hanggang 4,000 pa, no? So nasa sayo na lang yan, and also nasa sayo na rin kung anong langis ang gagamitin mo, no? Given na yung pagbabawas ng langis, that's really expected, no? Kahit sa kotse, kahit dito sa sasakyan ko, naka-diesel ako, no? Over time, magbabawas at magbabawas talaga ng langis yan. So, hindi yung sakit ng motor, no? Next controversial issue kay Click naman, sabi nila, marami daw mga alignment issues, no? Yung mga unit ni Honda Click, paglabas ng kasa, may makikitang alignment issue. Diba, yung mga fairings hindi naka well aligned, hindi maayos yung mga alignments, no? So pagka bibili ka ng Click, might as well consider looking at the fairings. Tingnan mo mabuti, baka mamaya may mga misaligned na mga fairings, no? Para makapagpalit ka kagad ng unit bago pa man din ilabas yung unit mo. Next controversial issue kay Honda Click naman ulit, yung CVT niya, no? Kasi nga 'di ba sabi natin nung una, maingay. And then may mga reports din na parang ang common issues nila sa CVT nila is dragging, no? Actually itong dragging na to hindi naman siya limited kay Click. Kahit kay Gravis po pwede mangyari yan, lalo na kung hindi siya well maintained, no? Click kasi ang sinasabi nila kahit bagong labas sa kasa may dragging na kaagad So ayan, mga controversial issue na kalap natin online, no? And then, aside from the controversial issues, bonus content naman tayo, no? Merong isang vlogger, sikat na sikat siya, si Motor ni Juan, no? Sabi ni Motor ni Juan, yung shocks daw ni Gravis, mas maganda kaysa kay Click. Pero siguro depende na lang yan sa weight nung ng sasakay. Si Motor ni Juan kasi medyo may kabigatan siya, no? And based sa preference niya, mas maganda for him yung shocks ni Gravis. And let's say, kung hindi man Honda Click ang binili mo, Gravis binili mo, 'di ba? And nag-banking ka sa Marilaki or sa Kabyang, no? Papuntang Kabyang. Ano kaya sasabihin nila sa iyo, no, habang dala mo Gravis? Wow, elegante. O wow, kamote. 'Di ba? So nasa sa yan kung anong pipiliin mo sa dalawa, kung gagamitin mo pang banking yan. Another thing when it comes to yung mga stoplights, no? 'Di ba? Ang dami ko nakikita na nagbibiting the red light sa mga stoplight. And tanong mo sarili mo, isa ka ba doon sa mga potentially na magbibiting the red light eventually? And anong mga motor ba ginagamit ng mga nagbibiting the red light? Mga naka-Gravis ba yan? O mga Honda Click? Sorry, bato-bato sa langit, no? Pero nasa sa inyo na po yan. Kayo po ang humahawak ng manibela, hindi po ako. So kung nagbibiting the red light kayo at dala nyo is Gravis, nasa sa inyo yan. Kung nagbibiting the red light kayo at dala nyo Click, nasa sa inyo yan, no? Baka isa kayo sa mga tawag na kamote, huwag kayo masasaktan. Ganyan talaga ang nagmomotor, kaya kailangan sumunod tayo sa batas. And then finally, community, 'di ba? Anong klaseng community ba ang gusto natin samahan, no, pagdating sa pagmumotor? Gusto ba nating samahan is yung mga pangmasa, no? Yung talagang kasama natin sa panghanap buhay? O gusto natin makasama sa community is aside from practical na kasama natin sa hanap buhay or pangmasa is pang pang leisure din natin, 'di ba? Na meron tayong pride, meron tayong sense of enjoyment, 'di ba? Na nakikita natin maganda yung community, nag-grow, nagtutulungan, 'di ba? So nasa sa inyo yan kung ano yung pipiliin nyo, no?
kung nakita niya mas maganda ba yung community ng Click users, di ba, versus sa community ng Gravis users. So it all boils down to the buyer's preference. So kung umabot ka sa puntong to, sana nakatulong ako ulit sa iyo, and at the same time, please feel free to like, share, and subscribe to our YouTube channel. Hanggang sa muli, ito nga po pala ulit si Tito Mons. Paalam!